Hebrews chapter 11, verse 1, 6, and 7. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa 6 po, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. By faith Noah, being warned of God, things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. So dito po makikita po natin sa Hebrews chapter 11, verse 1, 6 to 7, kung paano po ang atin pong pananampalataya ay nararapat lamang na magbunga ng pagsunod sa Panginoon. Sabi po dito sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for. Yung mga bagay po na gusto nating na ating iniintay na mangyari, na atin pong tinitignan sa dulo ng ating buhay, na gusto po nating mangyari at nababasa natin sa salita ng Diyos. Ito po ay ipinapakita ng ating pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for. Yan po ang material, nagmamaterialize ng atin pong mga kagustuhan, ng atin pong mga hinahanap na nakikita natin sa salita ng Diyos. The evidence of things not seen. Yan po ang, kung titignan natin, no, Paul being someone who is attached to the law, no, yun yung mga ginagamit niyang terms. Evidence is something that is used to prove something. Ito yung mga bagay na ginagamit para ma-prove na or makita, maihayag na ito ang nangyari. At ang atin pong pananampalataya, dahil po meron tayong mga bagay na hindi pa nakikita natin ngayon, tulad po ng pagbabalik ni Kristo. Tulad po ng ating kaligtasan, hindi natin nakikita yon dahil ito po ay sa future pa. No? Dito pa may hahayag sa sanlibutan na kung sino yung mga naligtas. At hindi pa man nakikita ng karamihan ngayon kung paano tayo magiging glorified, kung paano ang Panginoong Hesukristo ay babaguhin ang ating katawan, ang ating buhay, na ito ay hindi na magkakaroon ng kasalanan. Ito po ang ebidensya, ang atin pong pananampalataya, ang ebidensya na ito po ay gagawin ng Panginoon. I-deal po natin ang mga verses bago po ito nagsimula. So before chapter 10, the scripture talks about the importance of faith and the object of it. Pinapakita po sa chapter 10 kung sino po ang nararapat nating bigyan ng faith, which is si Jesus Christ. Hindi po yung mga ginagawa natin, hindi po yung mga sacrifices. Nakita natin na ang kausap ni Paul dito ay mga Jew, kaya break down niya ito. Sinira niya yung mga paniniwala ng iba na yung mga blood of bulls and goats, hindi naman yan yung nagbabayad ng kasalanan natin. Na yung mga offering natin, hindi yan ang nagbayad ng kasalanan natin. So it taught how Christ is the object of our faith, and that He made manifest why He is worthy of our faith. Pinakita po sa chapter 10 kung bakit karapat-dapat si Kristo ang maging ang bigyan natin ng pananampalataya, hindi ang ating mga offerings na binibigay. On verses 6 to 10, it was mentioned how the previous offerings, or yung blood of bulls and goats, did not actually take away their sins. And how the Lord had no pleasure
in burnt offerings and sacrifices. Sabi po, makikita po natin dun sa chapter 10, verse 6 to 10, kung paano po na ang Panginoon hindi naman siya nagtitake pleasure talaga actually dun sa mga inaalay ng tao, kundi kung ano yung nire-represent nun. Because all of these things are shadow of the Lord Jesus Christ. Kung paano po ang Panginoong Hesukristo ay mamumuhay, siya ay mamamatay, siya ay aalipustahin dito sa lupa, at kung paano po siya ay isang meek na lamb. So dito po makikita natin, for the Lord prepared the offering of the body of Jesus Christ as a single offering made once for all. So dito natin makikita, no, na ang blood of bulls and goats ay hindi talaga yan yung pambayad, dahil kung yan yung magiging pambayad natin, dapat hindi na yan inuulit. Yun yung sinabi ni Paul. Kaya po, nararapat lamang na makita natin sa atin rin, no, Baptist faith, na ang ating ginagawang Lord's Supper ay totoo. Dahil hindi yan yung, ang significance niyan, it's not to offer Jesus Christ again, but to remember what He did. Parang yung ginagawa ng mga Jews that time. So, dito po makikita natin, and since the offering did not atone for their sins, it is the person and work of the coming Messiah that avails the approval of God. Therefore, having faith that the one represented by their offerings, the Messiah, is the one paying for their sins. So, yung object ng kanilang pananampalataya is nililid ng Panginoon to be on the object of their offering. Kung yung nire-represent ng kanilang offering, which is the Messiah. So dito makikita natin sa Old Testament, pag binasa natin yan, makikita natin kung paano ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang buhay ay nirepresent doon sa Old Testament. However, in chapter 11, it was given emphasis that this faith produces fruits. Yan, sabi po dito sa verse 6, but without faith it is impossible to please Him. Without faith, it is impossible to please Him. Hindi yan yung we could see it na kailangan may faith ka muna bago ka kumilos para pleasant yung ginagawa mo. Pero makikita rin natin ito na hindi natin maikikilos yung mga ginagawa nating kabutihan to please God if it is not because of the faith that He gives us. Kung hindi tayo binigyan ng pananampalataya ng Diyos to do these things, tulad nung ginawa ni Noah, no? Mamaya i-deal natin yun. To do these things, yung mga ginagawa nating ministry, hindi natin ito ginagawa dahil trip lang natin eh. Makikita nyo ba na isang random people or some outsider pupunta sa church natin to help us with the ministries that we do? At minsan, yung tulad ng ginagawa ng ating pastor, sumasagot sa tanong, even though tulog ng karamihan sa atin, sumasagot sa tanong ng mga kapatiran kapag meron silang questions. Reaching out to people to share the Word of God. Do you think na someone who does not have faith will be able to do that? Hindi po. At ito po, makikita natin na ang Diyos ay binigyan tayo ng faith. And because of that faith, nananampalataya tayo sa Diyos natin. No? Nananampalataya tayo sa Kristo na Kanyang binigay na magtutubos sa atin. Because of that, we do these things. We are obedient. So, makikita po natin na our faith produces fruits. That faith doesn't end in faith alone.
na hindi yan nanampalataya ka lang, tapos-tapos na. Hihintayin mo na lang na mamatay ka, o bahala na, no? Yan yung paboritong term ng mga kapag sila ay hindi nagsisimba, kapag meron kayong nababahagian ng gospel tracts natin, no? At sila po ay inyong tatanungin, ano po ba ang paniniwala nyo paano mapunta sa langit? Ang palagi nilang isasagot sa huli ay, bahala na. Hindi ko talaga mabibigay yung best ko eh. Hindi talaga ako magiging mabuti. Ibig sabihin nun, hindi nila naintindihan na ang paraan patungo sa langit ay si Kristo lamang. Iniisip nila na, hindi, kailangan ko pa rin magtrabaho eh. Kailangan ko pa rin kumilos. Kailangan ko pa rin maging mabait. Pero bahala na. Bahala na ang Diyos na makita sa akin na hindi naman ako ganun kasamang tao. So meron akong onting babahagi ko lang ng saglit, no? Meron akong sharean, hindi daw siya agnostic. Siya ay Christian pa rin, pero hindi na siya nagsisimba, bihira lang siya magsimba. At minsan, nagkakasala pa rin naman daw siya. Now, when I asked that person, no, ano sa tingin mo pala ang paraan kung paano ikaw ay pumunta sa langit? Ang sinabi niya, hindi naman ako ganun kasama tulad nung mga politiko. I mean, I did not kill anyone. I did not commit adultery. Hindi ako nagnakaw ng bilyon-bilyon. Pero I think the God that I serve will see that, na ibibigyan niya ng merit itong mga kabaitan ko. So doon kami nagkaroon ng talking point, no? On how our faith is the one that will be seen. Hindi yung ating ginagawa, hindi yung ating pagkilos, kundi ang pagkilos ni Kristo sa ating buhay. Ang pagkilos ni Kristo nung siya ay naging matuwid. So yun po ang nagiging notion ng mga tao, no? So, faith is the manifestation that we hope for Christ and His return. Yun po ang nakikita natin dito na evidence. Faith is the substance of things hoped for. Ang hope po natin ay si Kristo ay darating. We hope for these things. We hope for His salvation and sanctification from sin. Dahil ngayon hindi pa natin masasabi na perfect na tayo, no? Tayo ay nagkakamali pa rin. Sabi nga ni Paul, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko. So it is still relevant to us. Hindi natin pwedeng sabihin na we are done with our sins. Kasi kapag sinabi natin doon, we make God a liar. And we can also see on ourselves, no, na araw-araw meron tayong kasalanan pa rin. And because of that, we need to have someone to cleanse us, to save us from this sin, no? And that is Christ. And yung faith natin, yan yung evidence that Christ will come, no? Kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, when we are sharing the Word of God, when we are sharing the tracts, no? Sana lahat tayo nag-share ng tracts, no? Hindi po yan pinapamigay lang at we hope for the best. Mas maganda po dyan, yan ay ine-explain talaga dahil hindi nila maiintindihan na ang laman nun ay patungkol sa kanilang gawa na hindi ito karapat-dapat para maging pambayad natin sa kasalanan natin. So sabi dito, having faith that He which hath begun a good work in us will be able to perform it until the day of our Lord Jesus Christ. So yan po yung pananampalataya natin. It shows that He
which hath begun a good work in us will be able to perform it. Na hindi pa tayo tapos. We are not yet, sabi nga dun sa kanta, no, He's still working on me. No? Ang atin pong buhay ay hindi pa perpekto. Na tayo po ay magkakasala pa rin. Ngunit, anong sabi dito? He which hath begun a good work in us will be able to perform it. Tayo po ay ikikip ng Panginoon from sin. So yung mga tao po na bound pa rin sa kasalanan, let us keep on holding on the Lord, that He will give us deliverance from these sins, no? Na siya ay magbibigay sa atin ng daan. He will make a way para po maiwasan natin yung mga kasalanan na yan. At yan yung minsan nahihirapan tayong gawin, no? Nahihirapan tayong isuko sa Panginoon yung mga will natin. Nahihirapan tayong sabihin sa Panginoon na, Panginoon, ako'y naging mayabang talaga ako, pero gusto ko baguhin niyo ako eh. Gusto ko, Panginoon, baguhin niyo po ako at alam ko po, hindi ko po kaya na maging banal. Pero Panginoon, sinusuko ko po sa inyo itong kasalanan ko. I admit that I am a sinner. And I hope that you change me. So ito po, having faith that He which hath begun a good work in us will be able to perform it until the day of our Lord Jesus Christ. So sabi po naman sa verse 6 shows that without faith it is impossible to please God. Without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So makikita po natin dito na you will not and cannot please God without faith, that the being you serve is God. So hindi natin pwedeng sabihin ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos, pero hindi natin nire-recognize na Diyos siya. At dapat nagmamanifest ito sa ating ginagawa. Dapat yung ginagawa natin, nakikita natin, we are offering it to the one who is holy, the one who is peculiar. His standards are higher than our standards, and He deserves our service. Yung service natin, karapat-dapat na binibigay natin sa Kanya. Minsan tayo ay nanghihina, no? Minsan ang ating isip ay, pwede na yan. Pwede na yan. Sila, Brother Michael lang naman makakakita ng ginagawa ko eh. Pwede na yan. Pwede na akong malate. Pwede na akong umabsent. Pwede na akong, pwede kong gawin ito. O kaya minsan, ang iniisip natin, no, kapag tayo ay nalulugmok sa ating mga hinanaing sa buhay, no, sana naman maintindihan ng kapatiran itong ginagawa ko. Sana naman maintindihan ng kapatiran na ito, hindi ko muna magagawa itong mga task na to. Sana naman maintindihan nila, no? Palaging, yung iba dapat ang makakaintindi, at ikaw ay pagbibigyan, no? We are always merciful on ourselves, pero sa iba, hindi natin ito magawa minsan. Pero ang Panginoon natin, He is holy, He is peculiar, and His standards are higher than ours. And He deserves our service. Kaya yung mga bagay na ginagawa natin, wag natin iisipin na malaking bagay na agad to, no? I sacrificed my time. Minsan iniisip ng tao yun eh, no? Sinasacrifice ko ang aking yung tutulog ko na lang sana eh, bibigay ko pa sa inyo, tapos hindi nyo i-recognize yan. No? Ang tagal-tagal ko na nag-church dito, tapos hindi nyo nire-recognize na ang tagal ko na nag-church dito. Babaliwalain nyo yung mga gusto kong sabihin. Babaliwalain nyo yung mga gusto kong gawin. Thinking that you own that significant time that you have given to the church. Mali ho yun. It all belongs to God. He is holy, He is peculiar, and His standards are higher than ours.
It also exhorts us, doon po sa verse 6, that we ought to have faith that He is our rewarder of them that diligently seek Him. So kapag tayo po ay naglilingkod pero iniisip natin na, Panginoon, pagod na ako. Pwede bang this time sarili ko naman isipin ko? Yan yung mahirap, no? Kapag pag we are too caught up of ourselves, no? Panginoon, sobrang pagod ko. Parang iniisip natin tayong lahat ay si Elijah, no? Panginoon, ako po ay nag-iisa na lang sa ginagawa ko. Pagod na ako. Hindi ko na kaya itong mga task na pinapagawa sa akin sa church. Hindi ko na kaya magbasa ng Bible, no? Pati yung pagbabasa ng Bible kinatamaran. Hindi ko na kaya mag-pray. Hindi ko na kaya mag-soul winning, mag-share ng gospel. Ang dami kong ginagawa, Panginoon, para sa inyo. Ayun. Hindi na lang siya nag-ministry, no? Hindi na lang siya nagtuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So if these things get into our heads, minsan hindi natin naiisip that the Lord that we have, that the God that we serve, is a rewarder of them that diligently seek Him. Na meron tayong reward. Pagdating dun sa langit, hindi naman tayo tutunganga lang dun eh. And even then, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, no? Tayo ay nakaluhod, admiring the presence of our Lord Jesus Christ, it is still far more, no, than what we have ever imagined or than what we are ever worthy of receiving. Sabi nga ni Paul, no, that the suffering of this time is not worthy to be compared to the glory that will be revealed to us, no? Yung glory, even yung presence ng Panginoon ay ganun na lamang ka-glorious na yung ginagawa natin dito, hindi pa tayo nagkakaroon ng pressure, actually, no? Hindi pa tayo natutulad dun sa mga forefathers of our faith na pinapatay, nilalatigo, sinasaktan. Pero tayo tumitigil na, nagkakaroon na ng offenses because of, ang dami kasing pinapagawa sa akin ni Kuya Mike, ang dami kasi sa akin pinapagawa ng pastor, ang dami kasi sa akin pinapagawa ng Panginoon. Kailangan ko pa bang i-share yung gospel na yan? Kailangan ko pa bang ibahagi yung verses na yan? Kailangan ko pa bang i-grab yung opportunity na binibigay sa akin to share the Word of God? Hindi ba pwedeng mamuhay na lang ako ng matuwid? Hindi ba pwedeng maging curious na lang sila kung ano yung Baptist faith by me living a good testimony? Kasi sinasabi nila minsan, yung buhay natin is an open or the scripture that will be used to preach, no? Pero hindi lang yun eh. Ano yung sinabi ng Great Commission? Go ye into all the world and live ba? Live the gospel. Preach the gospel. Hindi lang yan inutos dun sa mga apostles or mga leaders ng church or certain people that will be able to do that. It is given to us, given to every single one of us to preach the gospel. Now, it might not be going street preaching, saying na kayong lahat ay makakasalanan, kailangan nyo mag-repent. Hindi man yan yun, pero ang preaching is speaking the Word of God. It's not just living the Word of God, no? And I know, kailangan natin yun, no? Dapat tayo ay namumuhay bilang Kristiyano ng matuwid, ng maayos, as if we were preaching the Word of God with our lives. Pero hindi yan enough that we can say na yan ay preaching the Word of God na. Iba pa rin yun. So let us be obedient to our Lord Jesus Christ, no? Kung ano yung mga gusto niyang ipagawa sa atin, gawin natin.
And dito makikita natin na after these things, hindi yan in vain. Sabi nga nung awitin muli, no, it's not in vain. We have labored in the vineyard of our Lord. Hindi yan pagdating ng buhay natin ay, okay, sige, ang galing mo, Brother Justin, namuhay ka ng matuwid, okay, appear, then tapos na. Hindi yan ganon, no? Yan ay merong reward. Our Lord is a great rewarder of them that diligently seek Him. Therefore, we can also be sure that if we serve Him, His grace is enough to renew our strength. We owe our very life and strength to Him. Yung grace ng Panginoon, sabi nga dun sa sulat ni Paul, no? My grace is sufficient for thee. Sabi ng Panginoon sa kanya, no? Dito makikita natin kung paano, even in trials, in pain, in everything that might have stopped him in serving the Lord, sinabi pa rin ng Panginoon, and Paul still believed that the grace of our Lord Jesus Christ is sufficient for all this pain. And therefore, yung grace ng Panginoon ang nagbigay sa kanya muli ng lakas para maglingkod sa Panginoon. Kung makikita natin, no, maturity, habang tayo ay nagmamature, paunti na lang yung tao na magbibigay sa atin ng approval na, oy, brother, ang galing mo naman dyan. Oy, brother, tama yung ginagawa mo. Oy, brother, or sister, ang ganda ng iyong mga achievements, ang ganda ng iyong ministry. Kapag hanggang ngayon na sinasabi mo na ikaw ay mature pero nagsisik ka pa rin ng validation from other people, rather than God, you should check yourself, no? Instead of looking for the grace of Jesus Christ to give you more strength, to renew your strength, to renew your vigor on serving Him. Minsan tinitignan natin yung ibang tao, uy, marirecognize ba ito ng kapatiran? Marirecognize ba nila to? Hindi, marirecognize kaya to ng Panginoon na faithful sa kanyang kasulatan? Marirecognize kaya to ng Panginoon na faithful sa kanyang standards? Marirecognize kaya to ng Panginoon na humingi ako sa Kanya ng grace na even though I'm in pain, I'm in suffering, I'm in deep distress, I'm in so much emotional stress, no? I still tried to serve Him faithfully. Marirecognize niya kaya to? Yun yung mga hindi na natin naiisip minsan. Lagi na lang natin iniisip, marirecognize ba ito ng kapatid? Marirecognize ko ba yung sarili ko na magaling ako? Marirecognize ba natin or marirecognize ko ba na tama yung ginawa ko? Hindi na natin pinagbasihan ang salita ng Diyos. And we owe our very life and strength to Him. Na dapat yung mga ginagawa natin, ito ay dahil sa Panginoon. Whether we eat or drink, we do everything for the glory of God. So have we ever asked for forgiveness to the Lord for being tired? So much so that we neglected our ministries? Pag-isipan natin yun, no? Nagkaroon na ba tayo ng question or ng prayer, no? Panginoon, naging pagod ako. Naging pagod ako, Panginoon, at hindi ko nagawa yung mga ministries ko. Hindi ko nagawa yung mag-daily devotion, Panginoon. Naitigil ko kasi walang nakakapansin. Naitigil ko kasi walang nakaka-recognize ng aptitude ko. Panginoon, patawad po kasi naging feeble ako sa aking pagkilos na maging Kristiyano.
Panginoon, patawad po dahil napagod ako sa emotional distress na aking naranasan. Napagod ako sa financial distress na aking iniinda ngayon. So much so na neglect ko na ang aking ministry. Na hindi na ako nakakapag-church. Na hindi na ako nag-e-enjoy sa aking pagtayo sa harap. Na hindi na ako nag-e-enjoy sa aking pagkanta para sa inyo. Na nakikita ko na to being a burden for me. Instead of being an opportunity to give you glory, to give you a blessing, to make you happy, O Lord. Instead, nakita ko ang sarili ko na pagod. Patawad, Panginoon. Atin pong panalangin yan, no? Sana mamaya maging prayer natin yan. Dahil God is gracious in giving strength if we ask Him. So if we ask Him of these things, sabi nga ng Panginoon, ask and it shall be given, seek and ye shall find. So look for these things. Look for healing from your burdens. At makikita natin ang Panginoon ay kumikilos dyan. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. So sabi po sa verse 7, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. So sa pananampalataya ni Noah, siya ay kumilos nung siya ay winarningan ng Panginoon na magkakaroon ng flood. Hindi mo man yan nakikita ngayon, but you must have faith to me. So, doon po sa pananampalataya niya, tinayo niya yung arko. So, dito makikita natin na yung faith that we have should bring us obedience. Should bring us faithful obedience. At tayo po ay nananahan lamang or tayo po ay sumusunod lamang dun sa kung ano ang instructions ng Panginoon. Imaginein na lang natin kung si Noah, imbis na ginawa niyang malaki yung, ginawa niyang mataas yung bubong ng barko nila, ginawa niyang mas maliit kasi pagod na siya. Paano kaya kung ganun ginawa niya? Paano kaya kung si Noah, imbis na sumunod sa Panginoon sa mga dimensions na binigay ng Panginoon, ginawa niya mas malapad ng onte, matutuloy kaya yung salvation nila? No? So dito makikita natin, sabi rin, yung place or yung space na nandun sa ark ay sasakto lamang dun sa family niya. Dun sa kanila, Ngayon, paano kaya kung si Noah, inisip niya na, hindi, maraming darating dito, kailangan meron pang space yung ibang tao na masasagip ko. And he did not obey God, Will they still be saved or will the other animals be with them nung siya ay nabaha? So kaya kailangan faithful tayo in observing and in obeying what the Lord wants us to do. Faithful tayo sa mga details na yan. Pag sinabi ng Panginoon na we should serve Him in spirit and in truth, we should serve Him in spirit and in truth. Na dapat yung ginagawa natin, it is from the Bible. Na hindi tayo nagbe-base sa emotions natin kapag tayo ay merong decision sa ministries. So dapat ganun ang ating ginagawa. Hindi tayo nag-check ng secular works kung paano may improve yung ating ministry, mag-drums kayo kasi yung beats na ginagawa dyan sa drums ay nakakaengganyo sa katawan ng tao and because of that, makakakuha kayo ng maraming tao. Kailangan, ito, very trending itong ginagawa ng pastor na ito.
or nitong mega church na to, gawin nyo rin sa church nyo yan para dumami kayo. So that is when we stop being faithful to the Lord. Kapag nagbabase na tayo sa iba at hindi na natin ginagaya yung katulad ng ginawa ni Noah. Sabi dito, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world. So hindi niya inisip na kailangan yung mga kasama ko habang nabubuhay ako. Yung mga kapitbahay ko, siguro may kapitbahay si Noah, no? Pero extra biblical na yon. Pero kailangan sila makasama ko rin dito sa arko na pinapadala sa akin. Hindi niya yung ginawa. Dahil sabi dito sa verse 7, he was moved with fear and prepared an ark to the saving of his house. His house lang, walang iba. By the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So dito makikita natin, in the end, we must always recognize that it is the Lord that gives us this faith. Na ang atin pong Panginoong Diyos, na ang atin pong Diyos ang nagbibigay sa atin itong faith na ito. Na hindi tayo kikilos in obedience kung hindi niya tayo bibigyan ng pananampalataya. And in this verse now, God gave Noah the warning. So, ang Panginoon po ang nagbigay ng warning sa kanya, hindi niya naisip na, parang makapalang ulap ngayon . Feeling ko, ulan ng malakas hanggang ilang araw kaya to. No? Wala pang NASA noon, wala pang Philippine Area of Responsibility na tagatingin na satellite noon. No? Pero makikita natin that the Lord warned Noah and he obeyed with fear. So his faith was given by the Lord that although many saw him build an ark, none had faith that brought them to build their own. So bakit kaya si Noah lang yung nagtayo, no? It's because hindi sila binigyan ng message. Noah found grace in the sight of the Lord. At siya lang yung sinabihan na uulan. Siya lang yung sinabihan na, I will kill all these people, no? Sabi po sabi sa Genesis, no? Makikita natin na si Noah lang ang sinabihan ng message na ito. So, kung mapapanood natin yung ibang mga movies, sinasabi nila na si Noah daw naging parang nag-preach, no? Pero hindi natin nakikita sa Bible yun eh. Na si Noah, pumunta na kayo dito. Babagyo ng malakas. Kailangan yung magtayo rin ng inyong arko. Wala yun sa Bible. At nakita natin that he condemned the world. Hinayaan niyang, sige, bahala kayo dyan. Kung ayaw niyong gumawa ng arko, ako lang sinabihan ng Panginoon, no? So, that is why he became the heir of the righteousness, which is by faith. And because he had a faith, no? Meron siyang pananampalataya doon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Doon siya nag-focus. Doon siya nag-focus doon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Hindi niya inisip yung paano yung sasabihin ng iba? Paano yung iba na hindi makakasama sa amin kung ito lang ang gagawin ko? But he focused on what the Lord wanted him to do. So there we could see na yung faith na totoo ay magbibring about ng faithful obedience talaga. Makikita natin na dapat kung tayo ay merong pananampalataya sa Panginoon, we are serving Him faithfully. Faithfully meaning, kung ano yung nakasulat sa Kanyang salita, yun lang, walang dagdag bawas, no?
Hindi natin gagamitin yung mga wisdom of man para lang magkaroon tayo ng masasabi nating fruitful obedience to the Lord. Hindi natin nahayaan na tayo po ay mapollute with the corruption of this world. Mapollute dun sa politics, no? Kaya dapat hindi tayo sumusunod rin dun sa mga national religion. Very faithful talaga, no? We are blessed that we are in the Baptist faith kasi makikita natin before hindi yan ang gusto ng Baptist faith, no? Na magkaroon ang gusto ng Baptist ay magkaroon ng separation of church and state. And ito yung makikita natin na kagustuhan rin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung tumingin ka dun sa sa coin, kanino mo ka nakikita mo diyan? 'Di ba kay Caesar? Oh, give unto Caesar what is Caesar's. Give unto God what is God's. So magkakaroon tayo ng separation of church and state. So by this, may obedience tayo na ginagawa, no? Na hindi natin ini-institutionalize yung ating church. Ini-institutionalize yung ating religion na, itong kapitbahay nyo hindi Baptist, o dapat paalisin yan, or dapat alipustahin yan. Hindi tayo naniniwala sa ganun. And dapat ang ating pag-spread ng Word of God ay biblical. Paano? By preaching. Sabi ni Paul, no? Nung narinig natin nung Sunday, ano yung preaching? It is given by those who are sent and given by the hearing of the word is given by preaching, no? So doon po makikita natin na we should be faithful on the task that are given to us by the Lord. At nawa sa atin pong buhay, no? As I end this preaching, makita po natin na tayo po ay hindi lumalayo sa salita ng Diyos kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya or may ginagawa para sa Panginoon. At lagi natin nawa makita sa buhay natin na ang atin pong Panginoon ay isang peculiar God, na ang Kanya pong standards ay mataas at gusto niya palaging nakasunod tayo dito sa salita niya, hindi sa ating iniisip or sa wisdom of man. So purihin po ang Panginoon at nawa ang ating pong pananampalataya ay magbigay sa atin ng fruit to obey the Lord Jesus Christ in all the things that we do.